Eto mga tol, mainit na pinag-uusapan ngayon to. Marangyang pamumuhay ng mga anak ng ilang contractors binatikos. Well, mga tol, eto hindi sa pagiging bias. Pero marunong ako mag-isip Marunong ako mag-isip mga tol. 'Di ba? Unawain natin. I-analyze natin yung sitwasyon at sana meron din kayong matutunan dito. Kasi merong mga kaugalian ng Pilipino talaga eh. Alam mo yung inggit? Pag inggit, pikit. So dito mga kapatid, yung marangyang pamumuhay ng mga anak ng ilang contractors binatikos. Bakit naman? 'Di ba? Porket ba marangya pamumuhay nila babatikusin ninyo Paano naman mga tol yung mga contractors na talagang matitino? 'Di ba? Halimbawa na lang nagpagawa ka ng bahay, milyon ang milyon ang tawag dito, kontrata ninyo. Maayos naman na i-deliver ng contractors, hindi ka naman in-scam, maayos ka usap, maayos ang trabaho, legal. Hindi ba deserve ng mga anak nila mga tol na pakinabangan yung pinaghirapan ng kanilang mga magulang para batikusin mga tol? Pero syempre mga kapatid, yun ay sample lang. Para unfair naman kasi para dun sa mga contractors na matitino naman Unfair dun sa mga magulang na talagang nagsika para mabigyan ng maayos na buhay yung kanilang mga anak. Bakit babatikusin? Maliban na lang dun mga tol, doon sa mga nasasangkot na contractors na talagang as in, alam mong nagnakaw talaga mga tol o kaya ibinulsa o kaya wala talagang natapos. Unfair doon sa mga matitino. Siguro kung yung mga pamumuhay ng mga contractors na nasasangkot ngayon sa mga anomalya, yun talaga, pwede nyong batikusin sila. No? Anyway, panoorin natin mga kapatid, itong balita mula rito sa News 5 Everywhere. Matapos iutos ng Pangulo ang lifestyle check sa mga kawani ng gobyerno, inuna na ng netizens ang ilang content creator na kamag-anak ng mga contractor ng flood control project sa bansa. Binabalandra raw kasi nila ang marangyang pamumuhay habang problemado ang mga Pilipino sa paulit-ulit na baha. Lahat ba ng contractors doon sa flood control project sangkot doon sa anomalya? Hindi naman siguro lahat no? No, merong iba at meron din namang iba na i-deliver naman ng maayos yung kanilang proyekto mga tol no. Meron kasi talaga may mga listahan sila and meron dong mga contractors na para mga ghost project lang at meron namang mga contractors na hindi naman sangkot doon sa iniimbestigahan. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Naka-private plane, kaliwat ka ng bakasyon sa Europa at iba't ibang bansa at luxury shopping spree na umaabot sa milyon-milyong piso. Wow, sarap! So, ganyan ang buhay ng ilang anak at kaanak ng contractors ng flood control projects. Inungkat ng netizens ang marangyang pamumuhay nila habang ang maraming Pilipino paulit-ulit nalulubog sa baha. Ang content creator na ito, anak ng kontraktor na kabilang sa top 15 contractors na may pinakamaraming flood control project sa bansa. So hindi na binanggit mga tol yung contractors na yun. Yung sinasabi natin mga tol doon sa reaction video natin doon sa sinasabi ni Senator Erwin Tulfo na kahit na bakit natin nirerespeto yung One China policy samantalang di naman nila tayo nirerespeto. Kung naalala ninyo, kung napanood ninyo yun mga tol, diba? Iba kasi talaga ang mayaman at iba rin ang mahirap. Meron silang pribilehiyo kesa sa mga mahihirap. So dito hindi na binanggit yung pangalan ng contractors kasi nga syempre under investigation 'Di ba? Under investigation sila. Kaya hindi na binabanggit yung pangalan. Pero kapag mahirap, kahit under investigation niya, babanggitin talaga pangalan mo. No? Tapos hahatulan ka na ng buong mundo. Ay naku po. Top 15 contractors na may pinakamaraming flood control project sa bansa. Chuhin at kapatid niya, mga kongresista. Pinapakita niya sa kanyang vlogs at social media na deleted na ngayon ang travel abroad, pati ang outfits niya na milyon-milyong piso ang halaga. Ang suot niyang relo sa larawang ito Wow, Patek Philippe. kakahalaga lang naman ng 2.5 million pesos. Well, in fairness naman sa mga batang ito, mga tol, wala naman silang alam doon sa hanap buhay na kanilang mga magulang na nagpo-provide ng ganitong mga gastos para sa kanila. Siyempre ang mga anak, ang tingin nila sa mga magulang nila mga mababait.
masisipag na mga magulang, good provider at talagang nagsika para magkaroon sila ng ganyang klaseng lifestyle. 'Di ba? Hindi naman siguro nila alam na yung mga magulang nila sangkot sa mga ganitong klaseng anomalya, no? Well, again mga kapatid, hindi lahat, no, hindi lahat. Pero etong tinatopic kasi rito, eto yung mga anak ng mga contractors daw na sangkot doon sa mga pinakamaraming flood control projects, mga tol, no, na hindi na minention dito yung pangalan ng mga contractors na yon kasi nga under investigation sila. Karapatan nila yon, mga tol. At ang bag, 2.3 million pesos. Wow, Pati grabe. boyfriend ng naturang content creator na yan, may koneksyon din sa kontraktor ng flood control projects. Anak siya ng isa sa mga kontraktor na may pinakamarami ring nakuhang flood control projects. Sinilip din ng netizens ang Ako, dapat isa rin sa mga imbestigahan, mga tol, yung yung ilang mga nasa politika na nagmamay-ari din, mga tol, ng mga contractor na to. Construction company. buhay ng isa pang vlogger. Panay travel at shopping haul din siya. Ang tatay niya, may-ari umano ng kumpanya na nasa likod ng bilyon-bilyong pisong flood control project sa Central Luzon. Nako. Habang lubog sa baha ang marami, lumulutang ang karangyaan ng kaanak ng mga kontraktor at ilang kongresista. Ang tanong ng taong bayan, tama ba ang pagparada ng yaman habang naghihirap ang sambayanan? Alam niyo, mga tol, na kung walang korupsyon, 'di ba sabi, mga nabanggit kasi kongreso, kongresista. Kahit i-search ninyo, mga tol, kung magkano ang sinusweldo ng isang congressman. Kung walang korupsyon, mga tol, hindi aabot sa ganyang kayaman niyang mga yan, mga tol. No, kung walang korupsyon, hindi aabot sa ganyang kayaman niyang mga yan. Kasi magkano lang naman ang sweldo ng congressman. Search natin para malaman natin. Ayan, mga tolo, ayon kay Ninong Google, how much do congressmen get paid in the Philippines 2025? The senators and the members of the House of Representatives are assigned SG-31, which based on DBM's National Budget Circular number 597 ranges from 293,191 pesos to 334,059 pesos monthly. So yun lamang, mga tol, ang sinasahod ng isang congressman at senator, no? Diyan lang nagre-range yan, no, mga tol. 'Di ba? Sa Pilipinas, yan lang ang sahod nila. Para magkaroon sila ng bilyon-bilyong halaga ng mga ari-arian. Bilyon-bilyong halaga ng mga properties. Diba? Napakalayo, mga tol, kasi etong mga sahod na yan, kaya ring sahurin yan, mga tol, na mga top paying jobs dito sa Pilipinas. Diba? Ng mga contractors yan. For example, contractors, mas malaki pa nga kinikita ng mga contractors. Pero again, mga tol, hindi naman lahat nasasangkot kasi sa anomalya. Meron tayong mga contractors dyan na talagang, alam mo yun, pinagsikapan nila, diniliver nila ng maayos. 'Di ba? Yung kanilang kontrata doon sa nagpagawa, for example, ng mansyon, bahay, 'di ba? Dineliver nila, o kaya mga contractor sa mga developer ng isang malaking housing projects, mga ganon, 'di ba? Talagang milyon talaga kinikita noon. Pero kung pagbabasehan lang natin, mga tol, yung sinesweldo ng mga senator at saka congressman, malabo silang aabot doon sa mga bilyon-bilyong halaga. Diba? Wala. Alam na natin, diba? Kailangan pa ba nating i-elaborate yan? So balik tayo rito. Kinondena ng isang youth watchdog movement na Good Gov PH ang marangyang pamumuhay ng mga kaanak ng mga kontratistang ito. Nakalulungkot isipin na nakikita natin na maraming mga anak or kamag-anak ng mga politiko yung pinaglalandakan yung mga luho nila sa social media na talagang nakaagaw ng atensyon sa publiko. So sabi nga po, 'di ba, sa Republic Act number 6713, they are not indulged in extravagant or ostentatious display of wealth in any form. Patuloy naming kinukunan ng pahayag ang mga kongresista at mga content creator na sangkot sa issue na unang ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos ang lifestyle check sa mga opisyal at kawani ng gobyerno.
Lifestyle check. Suportado rin ito ni na Senate President Cheese Escudero at Vice President Sara Duterte. Ayon sa bise, hindi lang dapat ito matatapos sa pagsilip sa SALN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng mga opisyal. Pati mga kongresista, payag din sa lifestyle check. Meron ho talagang mga expectations on all government officials, on all government employees, na talaga mo pong dapat we should be able to lead and live modest lives. Tama. 'Di ba? Tama. No? So I think very important po 'yon na hindi lang ho mag-target for example on DPWH but on each and every agency and on each and every political branch of government. Pero para kay ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, dapat si Pangulong Marcos muna ang sumalang sa lifestyle check. Para ka namang para namang hindi mo kilala Marcos. Bakit mo sisilipin si PBBM? May bata pa lang yan, mayaman na yan. Ano pa bang makikita mo dyan? Di ba meron nga Marcos Gold? Bata pa lang yan eh. Di ba? Bata pa lang yan, mayaman na yan eh. Ano pang gusto mong silipin dyan? Di ba? Yung mga yung mga ngayon, yung mga bagong congressman na eto lang yung buhay nyo dati nung hindi ka pa nauupo. Mga few years back, eto lang yung buhay mo dati, eto itsura mo dati. 'Di ba? Eto lang yung pamumuhay mo dati. Ba't ngayon ganito ka na kayaman? Magkano lang ang sweldo mo bilang kongresista? Yun dapat yung chine-check. Hindi hindi naman sa pinagtatanggol si PBBM, pero imagine mo mga tol. 'Di ba? Pinanganak na yan ng ganyan eh. Pinanganak ng mayaman yan eh, 'di ba? Hindi na nga naranasan niya na maghirap kahit kailan eh. Dapat ang chine-check yung mga biglang nagbago yung pamumuhay mula nung maupo. Yun ang dapat nilang sinisilip. 'Di ba? Meron yan mga tol, meron yan. Eto ka lang dati tignan mo yung picture mo dati eto ka lang Tapos ngayon ganito ka na. Ilang taon ka na sa Kongreso, ilang taon ka na sa Kamara, 4 na taon, 3 taon, 5 taon, ganyan, 6 na taon. Sabi na lang natin mga ganong bilang na. Hindi ka pa rin magkakaroon ng bilyon-bilyong halaga ng property. Tuloy natin. Ang hamon natin kay Pangulong Marcos ay pangunahan niya ang lifestyle checks sa sarili niya at sa kanyang pamilya. Wala pang pahayag dyan ang Malacanang. Nagbabalita mula sa front. Well again mga tol o sige, i-lifestyle check nyo si PBBM, wala namang problema dun eh. But again mga tol, di ba, alam naman nating lahat. Bata pa lang si Marcos, mayaman na yan, mayaman na pamilya niyan. Di ba? May Marcos Gold nga, ibiruin mo. Anyway mga kapatid, bilang mga Pilipino, ano masasabi nyo dyan? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.